Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Ilang opisyal ng PNP may ghost procured vehicles noong 2007 hanggang 2008. Idinidiin ng Anti-Graft Court ng Pilipinas na Sandigan Bayan na may mga ghost procured at repaired armored vehicles ang ilang Philippine National Police officers na nagkakahalaga ng 374 milyong piso sa panahon ng Administrasyong Arroyo. Ayon sa Sandigan Bayan, ang mga ebidensyang inilahad ng prosekusyon ay nagpapatunay lamang na may ghost procurement na isinagawa. Wala umanong naganap na delivery ng engines o transmission assemblies ng PNP V150 armored vehicles. Ito ay sa kabila ng pag-iit ng mga akusado na duly inspected at accepted na raw ang mga ito. Para pag-usapan tungkol sa balitang yan, kasama po natin si Yeri at Popoy. Yun, pulis na naman. Kasunod lang yan. Isang dekada inabot bago yan nga, nagkaroon ng verdict laban dito sa mga 2013 report. Oo, pero yung mismong kasalanan ng pag-procure ginawa nung panahon pa ni Arroyo. Oo. Diba? So hindi ito ngayon lang. Ilang pangulo yan. Ilang administrasyon ang dumaan. Ang tagal. So ganun ka bagal yung justice system natin. So sabi nga nila, justice delayed is justice denied. Kasi di man agad-agad yung natanggal sa serbisyo, gano'n. Tapos syempre, nakuha pa nilang mapakinabangan yung ninakaw nila. Kasi pag sinabi natin ghost project, walang proyekto. 'Di ba? Bumili daw sila ng mga sasakyan na para sa gamit ng police, pero wala. Ni engine, ni transmission, wala. So saan napunta? Tapos ang malungkot niyan, wala. Hindi natin mababawi. Pag bumili ng ganyan, di ba, may mga ano pa yan, May mga mga bidding. openings, etc. na bumili ng ganyan na sasakyan. Meron siyang bidding, hindi not necessarily. Yun nga kaya nga nauso yung mga ceremony na yan. Kasi nga patunay na meron silang project na ginawa, patunay na pero kasi hindi naman yan hindi naman lahat ng project kailangan may ganyang seremonyas. Masabi lang. Pero kasi katulad niyan, wala talaga. Wala yung pinagkaiba sa mga ghost employees ng ilang municipalities na nagpapasweldo ko ng mga job order na tao, pero wala namang nagawa, wala namang output. Yun. No, may pinapasahod asan yung tao? Wala, di ba? Pag sa ghost employer. Pero nakakalungkot, inaabot ng ng 10 taon. Sa 10 taon gaano kalaki yung nakuha. Paano pa yung hindi natin nakikita? Yung hindi na isusumbong, hindi nahuhuli. 'Di ba? Tapos hingi pa ng confidential fund. Ito nga lang hindi confidential ito kasi yung mga ganitong proyekto, obligadong i-audit, ipapakita kung saan napunta at saan ginamit, magpapakita ka ng resibo, magpapakita ka ng picture ng mismong gamit kung may binili man. Nasaan? Wala. Ang gusto nung mga ahensya ngayon, wala nang pagpapatunay. Basta sinabi namin na nagamit yung pondo, nagamit. At yun na yun. That's enough. Our word is enough. Bahala kayo dyan. Ito yung patunay na hindi pa pwedeng tiwala lang ang basehan. Kundi may accountability talaga yung mismo mga tao. 'Di ba? Kasi tao lang din yan natutokso at gumagawa ng palusot. 'Di ba nga meron ngang police na ginamit yung yung pondo for drug operation sa online sabong ba? Yung saan dati? Oo, so kung yun hindi nahuhuli, napapansin na nasisita, malamang sa malamang mas dadalas yan. Hindi pa pwedeng tiwala lang. Kailangan meron na ipapakitang resibo sa taong bayan. Saka kung magkano yung naibul noon magkano yung 374. tapos magkano pa yung yung hindi sabi nga ko yung hindi pa na-audit noon, yung hindi pa naibalita.
Siyempre, sa 10 taon na yun eh. Di ba? Ganong Ilang ano ba? million pa rin Ilang yun. sasakyan ba katumbas ng 374 million? Ilang ghost vehicle ang pinalabas nila dito? Depende kung anong klaseng vehicle kasi yung pinoprocure. Meron dyan yung mga sasakyan nasa 1 million, meron mga sasakyan more than 1 million. Malaki yung mahal ba yung sa ano? Yung Oo, depende sa pa may kung ano, klase. yung may ano sa likod, may upuan na pang patrol niya tatawag. Oo, patron. Alin? Mahal din yun. Sabihin natin less than 1 million. So, ilang sasakyan yung dapat na napakinabangan, na gamit, na rumoronda pag gabi dyan sa mga ano-ano Tapos natin. yung mga yan makikita mo na nakita mo rin mga kotse nila bigla. Tapos nasaan yung mga pang-patrol natin. Wala, nakatambak minsan. Tapos magugulat ka yung mga sasakyan nila, no? Magkano yung presyo. Tapos yung mga red plate na sasakyan ginagamit na pang pang hatid sundo sa mga pamilya ng kanina yung gasolinang ginagamit. Ay, sa atin pa rin. Di ba? Wala bang ano to? Mga audit na gaganap sa ganyang mga pagmamapuli sa mga Meron, kaya nga nahuhuli eh. station. Meron, kaya nga nahuhuli. Kaso 2013 pa nila nalaman. Tapos Oo, after pero 2013. Hindi, yung kaso nag-start ng 2013. Yung mismong yung audit nangyari ng 2007 to 2009, tama ba? Ang tagal da. Kaya nga. Sobra. Tapos ano pa lang to? Update pa lang to, hindi pa actually Oo. hindi pa actually Panahon ni Arroyo, di ba? Pero nakasuhan sila panahon ni Noy Noy, 2013. Oh, tapos yung update, basta yung bagong update tungkol dito. Update lang. Ano lang naka lang sila ng ebidensya na dun sa Hindi, wala kasi nailabas. Oo. Siyempre kasi kapag bumili ka sa sasakyan, may deed of sale yan, may mga... May titulo yan. Hindi lang din, yung mga stencils, yung mga serial numbers ng makina, tsaka ng chassis. Kompleto lahat yun. Oo, wala. So, ghost project. Kasi kada sasakyan nun, may kanya-kanyang code. Oo, pero ang malungkot dyan, kasi nga inabot ka ng 13 taon malamang sa malamang yung sino man yung dapat nakasuhan dyan nakaano na. Masarap na. Nakapagpasarap na, or mamaya, nakaalis na, nakatakas na. Retired na, ganyan. Hindi lang, halimbawa, nangyari yung project ay panahon ni Arroyo, nung natunogan nilang kakasuhan sila, bigla silang nag-retire na at umalis na ng bansa. Tapos yung paghabol sa kanya, late na, di ba? Ang masama pa, Pag sustentado rin yun. Pag sinampahan ka ba ng kaso, makakalabas ka ng bansa? Hindi. Hindi. Pero paano kung lumabas ka na ng bansa bago ka kasuhan? Parang si Tevez. Sa bagay may koneksyon. Uy, magkakaroon ka ng labas ka na. Oo. Oo. Pag nararamdaman na nila. May mga connections yan kasi. Tapos ang pinuntang bansa walang Hindi wala tayong judicial hindi ka papauwiin. May ang tawag doon, may immunity ka doon sa lugar na yun. Immunity nga ba yung tamang word? Sino yung yung sino ba yung ayaw umuwi dahil Si Tevez nga. yung sa kanya. Ganyan din yung ginawa ni Lacson dati, nagtago siya nun. May mga issues sa kanya, tapos bumalik lang siya nung hindi na papatunayan yung kaso. Kitang-kita pa sa CCTV nun no? So, yun po ang ating usapin kung dun sa ghost procurement ng armored vehicles ng PNP ng 2007 hanggang 2008. So, para sa mga updates niyan, abangan na lang natin. Baka after ilang years pa lumipas ulit bago ang tag ito, maparusahan or mabigyan ng Kailan ulit? ng final decision tungkol dyan. Kailan ulit? 13 years ang lumipas Yun nga. Kasi nga, delay on justice, denied on justice. 2007-2008 ginawa yung krimen, 2013 nag-start yung kaso, tapos 2023 yung update. Walang hiya. So yan, abangan po na yan. At sa mga, kung gusto nyo po nang malaman ang aming opinion patungkol sa mga latest news, panoorin nyo lang po o abangan ang ating What's News sa FPS Media NCA sa ating social media channel sa Facebook at YouTube. Maraming salamat po hanggang sa muli at yan po ang What's News.